Sa ipinapakita ni Kai Sotto na laro sa Japan B1 B-League ay masasabi talaga natin na magiging isa siyang malaking tulong para sa ating national basketball team. Madaling hanapin si Kai sa loob ng paint at marami-rami na kaagad ang mga plays niya sa opensa sa shaded area sa iilan pa lamang niyang laro, at alam naman natin na kagagaling lang ni Kai mula sa isang major injury. Pero nahigitan niya ang expectation natin. Inakala talaga natin na hindi nga magkakaroon ng sunod-sunod na double-double performance kaagad-agad itong si Kai Sotto at magiging limited masyado ang playing time ni Kai, mga 10 to 15 minutes. Ito ang sa palagay natin noon, pero hindi nga nangyari ito. Halos nagkahalimaw na si Kai tapos binababad pa sa laro, at dahil sa performance ni Kai sa Japan B1 B-League na pinanood o napanood nga ng mga Pinoy basketball fans ay nagkaroon sila ng konting assurance o paniniwala na maglalaro si Kai sa Gilas. Pero may kumakalat nga na usap-usapan na posibleng hindi makapaglaro si Kai sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, pero yung naglabas nito ay hindi nga rin sigurado kung alin sa dalawa, maglalaro ba o hindi si Kai sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para sa Gilas team. Kaya malinaw na hindi alam nang naglabas ng update kung ano nga sa dalawa, meron bang Kai Sotto o wala sa Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi ito alam ni Homer, ibig sabihin malabo-labo rin ng konti ang source niya. Malalaman natin ang katotohanan kapag nagpahayag na si Kai o yung talaga mismong kumakatawan o agent ni Kai Sotto, kapag sila na ang nagsalita at naglabas ng kanilang komento tungkol kay Kai Sotto kung maglalaro ba siya o hindi. Noong nag-champion ang Gilas sa Asian Games naman, ang gamit ni Coach Tim Cone na tumalo sa team ng China, Jordan at iba pang malalakas na team sa Asian Games ay ang Ange Kouame, Junmar Fajardo Bigs. Dito na ngayon papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Gilas ng isang Ange Kouame bilang isang local player. Siya ang nakikita natin na pwedeng makapagbigay ng katulad ng impact na naibibigay ni Kai Sotto sa loob ng paint. Malakas ang magiging combo rin nila ni Junmar kapag nagkataon, maging ang Ange AG Edo combo at Ange QMB combo. Malakas-lakas nga rin ito dahil sa merong size si Kouame at isa siya sa nakipagbakbakan nga rin laban kay Buban. Dalawa silang nagtulungan ni Kai sa loob ng paint at pumalag ang Gilas. Muntikan pa na nakaisa laban sa team ng Serbia na merong isang prime Buban sa loob ng paint. Maganda kung merong isang Ange Kouame ang Gilas dahil na rin sa may backup tayo na pwedeng tumapat sa impact ni Kai Sotto kung hindi nga available si Kai, at mas lalakas pa ang frontline natin kung magkasama sila ni Kai Sotto, Ange Kouame at Kai. Mas tumangkad palalo ang ating Gilas team. Napansin rin natin ang komento ng ilan sa mga fans natin, at oo, kailangan rin natin ng isang matinding 3-point shooter. Yung malakari ang datingan, nasasakto sa sistema at galawan ng Gilas natin. Kung 3-point shooter lang, madaling magdagdag para kay Coach Tim Cone, pero ang problema ay kung magiging maganda ba sa kabuuan ang takbo ng laro ng Gilas. Sa ngayon masasabi ko na solid ang Gilas natin plus Kai Sotto sa lineup. Nagpataob na ang lineup na ito ng malalakas na kalaban kagaya ng Latvia at New Zealand na ilang dekada ang inabot bago natin nagawa ang bagay na ito. Balikan natin ang pahayag ni Homer na magkakaroon lamang ng linaw kung si Kai at ang kanyang kampo ang magbibigay mismo ng matinong update, dahil para sa atin malabo-labo nga ng konti ang update na ibinigay ni Homer at mukhang ayaw rin ni Tony Ronzo na magbigay ng update dahil hindi sa kanya galing ang text na sinasabi nga ni Homer. Maganda ang laro ni Kai sa Japan B1 B-League at nakita ito ng mga Filipino basketball fans, at ang gusto lang natin ay mabigyan rin ng makatarungan na bayad si Kai sa Gilas team, yung masasabi natin na sakto lang at pwede na. Si Milora Brown ang bagong dagdag sa Gilas at standard o sakto ang bayad niya mula sa Gilas team, at malinaw rin na nasabi ni Coach Tim Cone na di hamak na mas malaki ang bayad ng mga Gilas players natin sa kanilang mother team. Back-to-back games na naman ang upcoming na laro ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League, at sunod-sunod ang laro ng ating big man. Ang senaryo pagkatapos niya sa Japan B1 B-League, hihingi ng konting pahinga, kung hindi naman kaya diretso na sa ensayo kasama sina AG Edo at Dwight Ramos na mula nga rin sa Japan B1. Pero kung may katotohanan nga sa sinabi ni Homer Saison, ay posible rin na hindi nga makakapaglaro si Kai. Yun nga lang, nakita na kasi ng mga fans ang magandang laro niya sa Japan B1, at kung sa Gilas at sa atin ay pwede
pwede na kahit maging limitado ang playing time ni Kai Sotto sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay ayos lang sa atin dahil malaking bagay na kung makakapaglaro si Kai ng nasa 10 to 15 minutes sa Gilas team at tutulungan nga rin siya ni na AG Edo, Junmar at QMB.